Selfie? I'm gonna show it to Anne. Nice meeting you Thank again. you. George, take care. Nice meeting you. Yeah, take care. Bye-bye. Yeah, thanks. Hindi na nakikita yung At flasher. the end of the street, turn left. I need to change lane. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Washington. Again, nasa tawag ito, Richville pa kami ngayon. Alas 6 ng umaga. And hindi pa kami tumatakbo ni GP dahil yung aming customer nga ay nasa 2 kilometers, 2 hours na lang. So hinihintay ko siyang gumising, and then what's the decision? Anong oras kami tatakbo para doon sa aming staging area. Maraming salamat nga pala sa mga bumati ng Drivers Appreciation Day. Daghang kayong salamat sa inyong mga comments. So karon kay bundag sayo pa man. Sausaw sa tagkape. Tinapay din sa kape. Dami din siya nga kape. Dami ng kape. Tinapay ba kaniyo? Mini pita. Minahan ko. Yeah, gusto ko siya. Kaya ng brand niya. Nasa... Saan ko ba siya binili? Walmart. Walmart pala, yan ang pangalan niya. Sarap siya kasi, you know what? Maliit lang siya, then hindi siya, wala siyang tamis. Pwede mo siyang lagyan ng mayonnaise. So umaga yan, ganun sa kalito. Tapos ang lambot niya. Sarap siyang isawsaw sa kape. Try nyo mga biyahero, mga truckers, try nyo to. Tapos may kape kayo. Mini pita. Again, ito. Hindi alam ng may-ari na pinopromote ko ng kanyang tinapay. As in, masarap. Masarap siya. Masarap siya. Believe me. Masarap siya pag may ladies choice or balata. Bubuksan mo siya. Lagyan mo siya ng itlog. Oh my. The best. Kaso lang wala akong itlog. Ang itlog ko lang nandito sabit. Now, meron lang akong i-shoutout, ilan to. Ito lang yung mga taong mga nag-comment na gusto magpa-shoutout. Si Mario Odolio. Malapit na yung birthday niya by September 16. Happy birthday, Mario. And wala akong patid kakapanood. Maraming salamat, Mario. And si Michael J. from Riyadh. And si Hinaro. Ito yung na-meet ko sa Pilipinas, si Hinaro. Boss, pwede mo bang i-vlog content kung paano magkaroon ng kabilis na magkaroon ng prangkisa ang mga truck dyan sa Canada at US? Uso ba ang kulorong dyan? Mamaya ako sasagutin yan, boss. Si Jay Damartin, shoutout sa'yo. And Jong Florital, tanong ko lang, idol, hindi ba nakakainip mag-drive kahit ang takbuhan ay malalayo? And si Papa Burn Vlog, thank you truckers all around the world. Silent viewer here from Sambuan, Cebu. Lagi kong inabangan ang videos ni Sir Marco, kahit yung daughter ko marinig lang yung intro music na video, alam na agad ang pinapanood ko ang paboritong video ko. Wow, guwapo kayo. Shout out to my wife Christine and daughter Chrisninia ganda ng pangalan and to my Park M family, keep on trucking, right on. And Donabel, dito ako natawa kay Donabel Donbel Dimapi kasi we're talking about yesterday about sa mga truckers, no? Truck Drivers Appreciation Day. Ito naman yung comment niya. How about yung mga contractor at district engineer? May thank you ba sa DPWH?
Well, ako din, nanonood din ako ng DPWH about dun sa Senate hearing nila, Congress hearing nila, no? Grabe, no? Grabe yung pera, no? So, the best. But anyway, and itong prangkisa kasi sinasabi ni Hinaro, yung prangkisa, I don't know, mayroon bang prangkisa sa Canada? Ang nalalaman ko lang, hindi naman ako owner operator, no? Pag once bibili ka ng truck, ipapasok mo siya doon sa company. Pero I'm not really sure kung may prangkisa. Pero I think ipapasok mo yung truck mo doon sa company, then babayad ka ng insurance mo, then babayad ka ng plaka mo. Yung plakang gagamitin mo sa truck ay sa company yon. So binabayaran nila yon. So yun ang pagkakalam ko, no? Na bayaran mo yung insurance, and then yung plaka na ginagamit sa truck mo nang nilalagay doon na sa company mo babayaran. Yun ang pagkakalam ko po. Colorum, walang colorum na truck dito, bawal yun kasi every time na ma-pull over ka sa Amerika, ako po, kung hindi nakarehistro ang truck mo at merong tawag doon, yung license na maraming problema, ma-out of service ka. Ibig sabihin ng out of service, hindi ka na pwedeng tumakbo sa highway, iwanan mo yung truck, magkakaroon ka ng demerits, magkakaroon ka ng mga violations. So hindi uso dito ang colorum na mga truck or mga taxi like that. So hindi siya ano. And hindi man nakakainip mag-drive ng takbuhan kahit malalayo. No, pag sanay ka sa mga long haul na biyahe, everyday pinaka-maximum mo everyday ha, pinaka-maximum mo ay 1,000 kilometers. Kung talagang yung ang destination mo ay napakalayo, like some 4 days na trip or 3 days na trip, kailangan makuha mo yung 4 days maximum na 1,000 kilometer daylight, summertime. Pero kung winter time, pinakamababa mo dyan ay around 700 kilometers a day. Kasi yung daylight sa winter time is only 8 hours. So wala kang reason para mag-stop, magtagal during winter time, mag-drone shots. Tulong ko si Paul. Mag-drone shots kasi 8 hours lang yung daylight time. So kailangan i-maximize mo yung kahit kakaunti na lang na sinag ng araw. Kasi hindi na kami pwedeng mag-drive. Yung ibang states, hindi na pwedeng mag-drive yung oversize. But depende pa rin sa lapad, sa laki, sa bigat. Okay? Pero may mga states na pwede kang drive all the way kahit sa gabi. North Dakota, 11.6 ang wide na allowed sila. Then mga ibang states na allowed pa rin mag-drive ng oversize. Pero kung meron kang load na sobrang laki, sobrang lapad, 8 hours lang talaga yung driving mo dahil hindi ka na pwedeng tumakbo sa highway during night time. And sino pa ba ito? Itong sa contractor na DPWH, yeah, naglalabasan na mga baho sa Pilipinas, no? Naglalabasan na kung saan napupunta ang inyong mga tax. Dito sa Canada, for sure, meron din naman siguro mga corruption dito, pero meron kang nakikita, may nakikita mga tao, no? May binibigay sa inyo, may sa mga anak, sa mga bata, meron naman nakikita. Pero for sure, yung corruption kasi hindi nawawala yan eh. Nandyan at nandyan yung corruption. So, hintayin ko lang si GP nagising para malaman ko kung anong dapat gawin today. Kung convoy kasi kami, the same site, the same staging area, but sarap pa ng tulog niya. Guys, meron tayong kababayan dito na intercompany sila ng Q-Line. Kababayan natin. Meron din ako na-meet doon sa Virginia. Asawa din niya, Bisaya, yung taga-Dapitan. So ito, I don't know kung taga saan to, pero nag-PM ako sa kanila kagabi na tinanong ko kung nasaan sila. Hi! ETS! Kumusta? Hey! Hey! Sister company, eh? Yeah. What's your name? George. George. Number like 1644. I said, that's him. So I see in your Facebook that you've been in the Philippines. Yeah. How was it? Good. Good? You like it? Love it. Yeah. I'm going to retire there. You're gonna retire there? Oh. So you also drive? No. So Just passing your... driving? No, just cool. Ah, okay. Kasi meron din ako na-meet before in Virginia.
They work in ETS. Bisaya. The girl is Bisaya from Dapitan. I think kilala mo siya. Oh, hi ka muna sa akin ano. Yeah, ETS. ETS guys is sister company. How did you put the... It's a 360 camera. Shut up! He's jealous. So George, how long you been working with ETS? Going on 9 years. 8 years now? How was it? Good? Because we're a sister company now. Q-Line and ETS. Q-Line and ETS. So we're using ETS apps. Oh. Yeah, here. Yeah, this is ETS apps. Oh. Yeah. Do you see the ATS Yeah, we're using ETS apps now. See? Sister company, yeah. I know what his is talking. His name is Ann. From Dapitan? Yeah. Yeah, I think so. It's big. Yeah. Ah, that's at the end. Yeah. You know that girl? What's that? You know that one? Yeah. Oh. I'm gonna check. Yeah, ito yung truck nila guys. Oh yeah, that's it. Ang asawa niya ay ano Si pangalan? David. David, yeah, nagte-text kasi. Wait, I'm gonna. Yeah, siya nga yun. Siya yun, yung na-meet ko sa Virginia. Sabi Kilala mo pala siya? Opo. Ano siya? Nakikita kami sa yard. Pagpunta rito yung yung sa truck driving. Nangyari yung kapatid. Sa States, hindi ko alam. Hindi, sa Canada. Canada? Merong agency doon, American, nag-hire sila. But I don't know kung until now. God, it's cold. Yeah. Shut up. Ano nga itong pangalan mo? Cecil po. Cecil nga, si Cecil nga. Yeah. Hey, George! But anyway, nice meeting you, Cecil. Ay, kaya ako. George. Where you going to? When? We're going to Malaga, just 2 hours from here. Oh, really? Yeah, just north of Aylesburg. Okay. Then pick up load in Tacoma. Oh, Then back to Canada. we're going back. Yeah, back to Saskatoon. Ay, no. Ay. Ay. That's the way. Meron din silang meron din kayong pang oversize yan, di ba? Bago kami nagpula rito, oversize yung mga load namin. Oversize. Sabi ko kaya sabi ko parang si Cecil. Pwede kang bakit more kasi dito. Okay, picture. Selfie? I'm gonna show it to Ann. Nice meeting you Thank again. you. George, take care. Nice meeting you. Yeah, take care. Bye-bye. Yeah, thanks. Yeah, yung sabi ko nga, yung kaibigan niya na taga ETS din, na-meet ko na sa Virginia. Yung naikwento ko sa inyo na taga Dapitan. Kilala din pala ni Cecil yun, yung kababayan natin. So nandito siya kanina habang naglalakad. I think nagpapaano ng kanyang aso. Then kagabi piniin ko siya, sabi ko, nasa ano ba kayo sa Post Falls? Kasi dumaan kami ng Post Falls eh. Naging friend ko siya sa Facebook dahil nagko-comment siya doon sa Facebook ko. Then ito, pupunta pala sila ng British Columbia today. Anyway, yeah, at least may na-meet tayong kababayan. Si JP tulog pa, mag-pre-trip lang ako para mamaya pagising niya. Let's go na. Muna na ako kay JP dahil nagre-reset pa si JP today. And una na ako dun sa staging area. Titingnan ko muna kung ilang truck ang nandoon sa truck stop. Marami. Una na ako. In 600 meters, turn left on Weber Avenue, then take the first left.
bago pa pumasok ng 9 feet wide restriction sa may Colombian River, hindi na kami didiretso doon dahil hindi kami pwede. 10-6 wide, allowed lang ay 9 wide. Dito na kami dadaan, but nandito rin yung aming ruta. Dito yung aming destination, Wenatchee. In 400 meters, arrive at coordinates on the right. Turn right at the stop sign. Ganun ang gusto ng kumpanya. Titigil ka ng 3 seconds sa harap mismo ng stop sign. In 2.5 kilometers, arrive at coordinates on the right. Kaya kailangan yung puso ng truck mo nandyan mismo sa linya ng stop sign. Kaya para makita ng camera na to. Kasi may camera yan eh. Pag once na magtigil ka lang ng 2 seconds, 1 seconds, magre-record na yan na rolling stop. So tatawagan ka naman ng kumpanya, hey, rolling stop, bawal yan, bla bla bla. So gusto nila mismo nasa harap ka ng stop sign nakatigil. 3 seconds, 4 seconds, wala kang violation, wala kang email na matatanggap from the office na rolling stop ka. Sundin mo lang yung gusto nila dahil wala kang magiging problema. Pero minsan nakakalimutan. Pag merong 4-way stop, kagaya kahapon nakalimutan ko kahapon. Kaya for sure by Monday meron akong email from office na nag-rolling stop ako. I mean, nilagpasan ko yung stop sign pero tumigil ako doon mismo sa linya, hindi doon sa harap ng stop sign. Nilagpasan ko yung stop sign, tigil ako doon sa may linya. So expected tomorrow morning, balik ng opisina, meron na naman akong email galing sa kanila. In 300 meters, arrive at coordinates on the right. Turn right at the stop sign. Continue on Washington 281.
mga choy. Yung nakikita ninyo sa both sides na mga tinatanim, nasa left side, minsan nasa right side, yan po ay mga apples. Dami, di ba? Yeah, that's apples guys. Yan ang nabibili natin sa Superstore, Walmart.
Rock Island Drive. Ito yung sinasabi sa amin na BG's Truck Stop, Travel Plaza. Dito daw ang staging area. Tingnan ko lang kung nandito yung mga tropa pips. Oh, nandun sila. Okay. Butan ko lang saglit. Arriving at coordinates on the right. Butan ko lang kung ilan sila dito. So merong isa, one. Isa lang nakita ko. Okay, isa lang nandito. Diretso na ako sa site. Okay, hindi ko siya ka-trupa, hindi siya Q-line. But yung load ay Q-line. Oversized load. Okay, diretso na ako. Gonna stay there. Turn right at the stop sign. Continue on Washington 28. Okay, merong bridge dito sa dadaanan ko. At the roundabout, take the And- third exit. Itong permit nito nakaseparate to sa state permit ng Washington. At the And roundabout, take the third exit. state doon sa permit travel at or below the speed limit. And then second, sulat siya, no other vehicles when crossing the bridge. How come? Okay, ito yung sinasabi kong bridge. Arriving at coordinates on the right. Paano? Paano ako makapag-travel dito na ako lang mag-isa? Pipigilan ko itong mga truck na bumiyahe. Oh, I mean mga kotse na sasabay sa akin. Continue 700 meters to the end of the street, then turn left. End of the street. And people, hindi na nakikita yung At flasher. the end of the street, turn left. I need to change lane. Turn left at the traffic light. Yeah. So itong dinadaanan ko ngayon, nakaseparate to na permit from the city or town ng Malaga. Hindi siya the same doon sa permit. Iba yung permit, I think. Iba yung napi-permit dito pagpapasok sa kanilang city. Hindi na yung state permit, city permit na.
Wenatchee or ng Malaga. Ano ba? Wenatchee or Malaga. So ito ay city's permit. Okay? Hindi na siya state permit. City ang nabigay ng permit ito. So yung kanina nag-travel tayo nasa left side sa main highway ng 28. And dito, ito na yung malapit sa customer, malapit sa site. Okay guys, alas 7 na ng gabi dito. Dito ako sa labas. Okay, alas 7 na ng gabi. Wala pa yung mga kasama ko for sure. Yung mga kasamahan ko ay doon na sila nagstay sa yung pinasukan kong truck stop kanina. So walang pumunta dito kundi by myself, solo. So ang problema lang dito sa parking, malamig ng konti, yung washroom. Walang washroom dito dahil ito ay nothing at all. Walang washroom, walang tindahan. But kumain na naman ako, nagluto na ako, chow na. So yeah, so ang gagawin ko na lang, nakailaw siya for the whole night hanggang bukas ng umaga, just to make it sure na, and lalagyan ko ng cover yun sa taas para hindi ako makita dun sa loob, kasi I'm not really sure din kung anong meron. Pero merong mga housing dito eh. Nung nagpalipad ako ng drone, may mga housing, may mga dumadaan naman ng mga truck dito. So ang problema lang yung tawag dito, yung washroom. Anyway, washroom. Speaking of washroom, merong likod dito na maluwag. Hindi nakita, madilim na. Yeah. Kung comfortable kang umibak doon sa likod, hindi ka makikita dahil madilim, no? Pero yung kinain ko lang ngayon is a little bit lang, na hindi ako magtatae. Kasi every morning naghahanap ako ng washroom. Every morning. Yung washroom ko ay morning, tanghali, hapon bago matulog. So ngayon walang washroom. So titiisin ko muna. Walang, iluluwa ko lang muna, i-reverse osmosis. I'm sorry sa mga kumakain. No, just kidding. Yeah. So walang washroom. Kita nyo naman sa drone shots, nothing. Ito pinaradahan ko, wala. So gabi na, no? Madilim na. Meron akong dalang kutsilyo. Yeah. Just in case baka may mga wild animals dito. Makakaganti lang. Kung makakagat man ako, di makakaganti din ako pagsaksak, no? So ako ang pinakaunang, kung may darating man tomorrow morning, kasi alas 7 or 7:30 yung start ng unloading, kung may darating man doon, at least ako yung maunang ma-unload. I think 4 yata, 4 o 2 ang i-unload nila. Ikot ako dito. Patamin nyo, hindi ka ba natatakot? No, come on guys, nasa city ka eh.
Yan dyan, no? City na yan, no? Baka lang may hayop, baka may mga wild ba. Kaya may dala akong kutsilyo. Ang luog ko niya, no? Ang luag ng akyat ka lang doon sa high ground, no? Doon ka nakatungtong ka doon. Holy smoke, what's that? Come on, lapit ka. Oh, real mo, what's that? Tumatay yung balahibo ko. There's something wrong. Yeah, tumatay yung balahibo ko. Pag tumatay yung balahibo mo, ibig sabihin merong something going on sa paligid mo. So doon ka sa high ground, kung gusto mong mag-ibak, kita mo lahat ng buong city, no? Doon ka sa taas, oh. Doon ka upo sa ibak ka doon kung matatay. But hindi ko igagambol dito na lalabas ako. No way, man. It's so dark. Kagatin pa yung itlog ko dyan ng mga wolf or kung anong hayop na meron available dito. Yeah, so nakaganyan lang siya. Yung setup ko ay nakabukas lang yung ilaw para alam nilang gising yung driver or wala lang, parang ano lang, trip lang ba na buksan lang yung ilaw. Perimeter ano muna, check. Perimeter check muna. Wala mong kinakita ako sa loob. So anyway guys, dito na rin ako sa labas. Tatapusin ko na tong video. And I'll see you guys on my next video. Bukas siguro pag ma-unload na kung pwede. And wala pa rin akong reload plan. Tomorrow pa malalaman kasi today is Sunday. Then bukas papasok ng mga taga-opisina. Tsaka pa lang sila magbibigay ng reload sa akin kasi nag-arrive site na ako. So bukas malalaman kung anong ibibigay nila sa akin. Pasok na ako sa loob kasi baka may biglang susunggab dito sa aking likod. Ay ay ay, nunod ako ng TV. So daghang salamat. Tago ko lang itong aking chili sa pintuan para mas madaling kunin. So I'll see you guys again. I'll see you guys ugma buntag pag amping mo tanan, and have a good night.